Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang The SpongeBob Movie, Sponge Out of Water. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa isang liblib na isla sa South Pacific. Dumarating sa pampang si Berberbeard, isang pirata at ang pangunahing kontrabida ng pelikula, at pumasok sa kagubatan. Hinahanap niya ang mahiwagang aklat na kayang gawing totoo ang anumang isulat dito. Iniiwasan niya ang mga patibong at ninanakaw ang mahiwagang aklat mula sa kalansay na tagapagbantay, na siyang nagtulak pabalik sa kanyang barko na tinatawag na Berbermobile. Umupo si Berberbeard at naghahanda ng magbasa ng kwento sa mga naghihintay na mga sigol. Sa mahiwagang aklat ay nakasulat ang isang kwento tungkol sa isang lungsod sa ilalim ng dagat na tinatawag na Bikini Bottom. Doon nakatira si SpongeBob SquarePants sa loob ng isang bahay na pinya kasama ang kanyang alagang suso na si Gary, na mahal niya tulad ng kanyang matalik na kaibigan na si Patrick Star, isang kulay rosas na starfish at isa sa kanyang mga kapitbahay. Si SpongeBob ay isang clumsy, masayahin, at simple-minded na dilaw na sponge na nagtatrabaho bilang taga-prito sa Krusty Krab, isang kainan na pag-aari ng isang pulang alimango na si Mr. Krabs. Ang Krusty Krab ang tahanan ng tanyag na Krabby Patty. Paulit-ulit na sinusubukang nakawin ang sekreto ng Krabby Patty ni Plankton, isang copod na may-ari ng kainan sa kabila ng kalye, ang The Chum Bucket. Sa tuwing sinusubukan ni Plankton na nakawin ang Krabby Patty formula, naroon palagi si SpongeBob upang pigilan siya, hanggang sa dumating ang araw na nagbago ang lahat. Sakay ng isang fighter plane, inatake ni Plankton ang Krusty Krab at binagsakan nito ng tartar sauce. Sinimulan niya ang isang militarisadong pagtatangkang nakawin ang Krabby Patty formula. Inutusan ni Mr. Krabs si SpongeBob na gamitin ang kanilang air defense, at kasama si Patrick, nilabanan nila ang mga gamit militar ni Plankton gaya ng fighter plane, tangke, at higanting robot. Nakapuslit si Plankton sa vault gamit ang isang peking bersyon ng sarili niya para linlangan si Mr. Krabs na nagpapanggap na talunan. Hindi alam ni Mr. Krabs, nagtago si Plankton sa isang baryang ibinigay niya kay Mr. Krabs, na siyang inilagay sa vault. Sa loob, nakita niya ang Krabby Patty formula sa ibabaw ng isang alarm device. Binuksan niya ang vault at ginamit ang isang bote mula sa mesa ni Mr. Krabs upang palitan ang formula. Nang malapit nang nakawin ni Plankton ang formula, dumating si SpongeBob at hinablot ang kabilang dulo nito. Nagagawan sila hanggang biglang nawala ang formula, at dumating si Mr. Krabs. Hinarap niya si Plankton at pilit pinapaamin kung nasaan ang formula, ngunit wala talagang ideya si Plankton. Naniniwala si SpongeBob na inosente si Plankton. Galit na galit si Mr. Krabs at kinu-question si Plankton nang sabihan siya ni Squidward na gusto ng mga customer ng refund. Inutusan niya si SpongeBob na gumawa pa, ngunit wala ng laman ang refrigerator, pati si Plankton ay nakatakas na rin. Wala ang formula, kaya't hindi na makakagawa ng Krabby Patties. Sinubukang aliwin ni Mr. Krabs ang mga taga-Bikini Bottom at isinisi ang lahat kay Plankton. Nag-alok siya ng diskwento sa sinumang makakahuli kay Plankton at makakabawi ng formula. Nagtungo ang mga isda, patungong The Chum Bucket at dinukot si Plankton. Nang papatayin na si Plankton ng mga isda at ni Mr. Krabs, dumating si SpongeBob at sinagip siya gamit ang isang higanteng bula ng sabon. Alam niyang hindi si Plankton ang nagnakaw ng formula. Habang lumilipad sa bula, nagalit si Mr. Krabs at pinaniwalaang si SpongeBob ay kasabwat ni Plankton. Inutusan niya ang mga tao na habulin ang bula. May isa pang nakakapit sa bula pero nahulog rin. Lumayo ang bula mula sa Bikini Bottom habang sumisigaw si Mr. Krabs. Dahil wala na ang Krabby Patty na nagsasama-sama sa kanila, nagkaroon ng kaguluhan. Naging post-apocalyptic na tila disyerto ang Bikini Bottom na puno ng mga gutom na mamamayan. Samantala, sa Berbermobile, katatapos lang basahin ni Berberbeard ang kwento at isinulat ang wakas sa aklat. Hindi matanggap ng mga sigol ang malungkot na pagtatapos. Nilapitan nila si Berberbeard at isa sa kanila ang nakakuha ng pahina ng ending ng aklat. Nahulog ang pahina sa karagatan at napadpad sa ibabaw ng puno ni Sandy. Lumilipad sa itaas ng wasak na Bikini Bottom, nagpasya sina SpongeBob at Plankton na magtulungan upang mabawi ang formula at tapusin ang kaguluhan. Binutis ni SpongeBob ang bula at bumalik sa kanilang lugar upang yayain si Patrick.
Ngunit ipinagkanulo ni Patrick si SpongeBob at isinuplong sa galit na mamamayan. Nakatakas sina SpongeBob at Plankton at nagtungo kay Sandy. Pagdating nila, nalaman nilang nabaliw na rin si Sandy dahil sa kakulangan ng Krabby Patty. Umuwi si SpongeBob para humingi ng tulong kay Gary, ngunit hinabol sila ng mga tagasunod ni Gary. Nagkampo ang dalawa at tinanaw ang halos masirang Bikini Bottom. Pinatulog ni Plankton si SpongeBob at palihim na pumasok sa kanyang utak upang magnakaw ng sekreto. Ngunit ang tanging nakita niya ay kabutihan at wala ni bakas ng formula. Nagising si SpongeBob at nalungkot sa ginawa ni Plankton. Kumanta siya ng awit ng pagtutulungan upang muling kumbansihin si Plankton na makipag-team up, at pumayag ito. Upang mabawi ang formula, naisip nilang bumuo ng time machine upang kunin ang formula bago pa ito mawala. Kailangan nila ng advanced computer, ang asawang supercomputer ni Plankton na si Karen. Bumalik sila sa The Chum Bucket at gumawa ng panlilinlang upang makapasok sa laboratorio kung saan nakakadena si Karen. Pinalaya nila ito at dinala ang monitor sa isang abandonadong taco restaurant. Ginamit nila ang mga pyesa at si Karen upang buuin ang time machine at maglakbay sa hinaharap. Doon nila nakilala si Bubbles, isang mahiwagang intergalactic dolphin na tagapangalaga ng kalawakan. Hiniling ni Bubbles na siya'y palitan muna habang nasa banyo siya, ngunit nagbanggaan ang dalawang planeta sa kanilang pagbabantay, kaya't nagalit si Bubbles at hinabol sila gamit ang laser. Matapos makaiwas kay Bubbles, bumalik sila sa nakaraan kung saan nahuli ni SpongeBob si Plankton na nagnanakaw ng formula. Nilinlang ni Plankton ang nakaraang SpongeBob habang kinuha ng kasalukuyang SpongeBob ang formula mula sa vault. Nakuha nila ang bote at bumalik agad sa time machine. Pagbalik sa hinaharap, iminungkahi ni Sandy na mag-alay ng isa sa Sandwich Gods, kapalit ng walang hanggang supply ng Krabby Patties at upang wakasan ang taggutom. Lumabas si SpongeBob at sinabi na nabawi na ang Krabby Patty formula. Gayunpaman, nang buksan ni Mr. Krabs ang bote, natuklasan niyang ang papel sa loob ay naglalaman ng mensahe ni Plankton, ang peking mensahe na ginamit niya dati bilang panlinlang. Ang mga baliw na residente ay nagpasya na si SpongeBob na lamang ang ayelay. Ikanadina si SpongeBob sa isang plataporma ng bitay sa harap ng galit na madla. Maya-maya pa, naamoy ni SpongeBob ang Krabby Patties, pero hindi siya pinakinggan ng karamihan. Habang malapit na siyang durugan ng higanteng bato ng bitayan, iniligtas siya ni Mr. Krabs at ipinabatid sa karamihan na naaamoy din niya ang Krabby Patty at pinalaya si SpongeBob upang sundan ang amoy. Sumunod ang mga residente. Narating nila ang pinakamataas na bahagi ng Bikini Bottom na papunta sa ibabaw. Dahil hindi sila makahinga sa ibabaw, bumalik ang mga residente habang sina Mr. Krabs, SpongeBob, Sandy, Patrick, at Squidward ay nag-isip ng paraan kung paano makakaakyat sa ibabaw. Ngunit hindi nila alam, nagtago si Plankton sa medyas ni SpongeBob. Biglang lumitaw si Bubbles at nagpasalamat kay SpongeBob sa pagpapatanggal sa kanya sa trabaho. Sinabi niyang kinamumuhian niya ang trabaho niya at bilang kapalit, binigyan niya ng kakayahang huminga sa ibabaw sina SpongeBob at ang iba pa. Nakarating sila sa tabing dagat at lumapag sa gitna ng daan-daang tao na nagbibilad sa araw. Matapos lampasan ng ilang balakid, narating nila ang pinagmumulan ng amoy ng Krabby Patty, ang barko ni Burger Beard na ginawang food truck. Tumakbo sila lampas sa mga taong nakapila sa food truck at nakita si Burger Beard na nagluluto ng burger patties. Nabigla si Burger Beard nang makita ang mga karakter mula sa libro na nabuhay at tinanong kung paano sila nakakahinga ng hangin. Sinabi ni SpongeBob na tinulungan sila ng intergalactic magic dolphin na si Bubbles. Nagmadali si Burger Beard na suriin ang libro at nadiskubring wala namang nakasulat tungkol sa magic dolphin. Dahil naging mausisa ang mga bisita tungkol sa libro, ipinaliwanag ni Burger Beard na ang mga nangyari sa Bikini Bottom ay bahagi ng kwento ng libro, at inamin niyang siya ang nagnakaw ng sekreto ng Krabby Patty upang gamitin sa sarili niyang restaurant at makilala bilang pinakamayamang food truck owner sa buong lupain. Kinuha ni Burger Beard ang isang balahibo at isinawsaw sa tinta, pagkatapos ay isinulat na ipadala sina SpongeBob at ang iba pa sa Pelican Island, na siyang nagtapos sa kwento. Nawala ang grupo at napunta sila sa tuktok ng isang tumpok sa Pelican Island na puno ng mga gutom na pelicanong lumilipad sa itaas.
Ibinuhos ni Sandy ang kanyang pagkadismaya dahil sa palagay niya ay naging magulo ang lahat mula nang makita niya ang pahina ng magic book. Si SpongeBob, na alam na kayang gawing realidad ng libro ang kahit ano, ay kinuha ang isang balahibo ng pelican at nagsimulang magsulat sa papel. Muli silang nawala, ngunit sa pagkakataong ito, naiwan si Plankton. Kinuha niya ang balahibo at humalaklak ng masama habang isinusulat ang sarili niyang masayang katapusan. Samantala, habang pinapakain ni Burger Beard ang mga gutom na customer ng maraming Krabby Patties, dumating ang grupo ng mga superhero. SpongeBob bilang Invincible, Patrick bilang Mr. Super Awesomeness, Squidward bilang Sour Note, Sandy bilang The Rodent, at Ginoong Krabs bilang Sir Pinch-A-Lot. Gamit ni Sour Note ang kanyang clarinet weapon upang maglabas ng supersonic sound wave na nagpaalis sa karamihan. Sinubukang magsulat si Burger Beard ng panibagong katapusan sa libro ngunit pinigilan siya ni Sir Pinch-A-Lot gamit ang kanyang mga bakal na kuko. Nakuha ni SpongeBob ang magic book gamit ang kanyang kapangyarihang Invincible at lumutang ang libro. Habang nagsasaya ang mga superhero, nakatakas si Burger Beard gamit ang kanyang Burger Mobile upang habulin ang magic book. Sumunod ang mga superhero. Gamit ni Sir Pinch-A-Lot ang kanyang rocket booster, si Sour Note ay sumakay kay Sandy bilang totoong Ardilla, at magkasama sina Mr. Super Awesomeness at Invincible. Napahinto nila ang Burger Mobile at sinubukang abutin ni Burger Beard ang magic book na papalapit na sa kanya. Nagbabala si Invincible kay Sour Note na agad gumamit ng supersonic wave upang pasabugan ang bula. Nahulog ang magic book sa apoy sa loob ng barko at nasunog. Nagngit-ngit si Burger Beard at tinakot sila gamit ang Krabby Patty formula. Pinaputok ni Sir Pinch-A-Lot ang kanyang mga bakal na kuko upang sirain ang palo ng barko. Nahulog si Burger Beard at gamulong ang Krabby Patty formula sa harap ni Sir Pinch-A-Lot. Ngunit bago niya ito makuha, tinamaan siya ni Burger Beard gamit ang Butter Blaster. Natalo ni Burger Beard sina Invincible at Mr. Super Awesomeness gamit ang mga kanyan at kinuha muli ang formula. Naghanda na si Burger Beard na umalis nang biglang lumitaw si Plankton, na ngayon isang higanteng superhero na tinatawag na Plankton. Binuhat ni Plankton ang Burger Mobile at pinaikot ito habang nakasabit si Burger Beard sa loob. Nang sumilip si Plankton, pinisil ni Burger Beard ang ketchup sa mga mata niya kaya't nakatakas siya. Inalok ni Plankton ang pakikipagtulungan si Invincible at sa isang malalim na paghinga, naglabas siya ng higanteng alon ng mga bula. Nahuli niya si Burger Beard at pinilit itong isauli ang formula. Sa isang malakas na sipa, napalipad si Burger Beard pabalik sa Bikini Atoll kung saan muli niyang nakita ang mga sigol at sa huli, kumanta ng SpongeBob SquarePants theme song. Samantala, ibinalik ni Plankton ang Krabby Patty formula kay Ginoong Krabs. Napagtanto niyang isa na siya sa grupo. Upang makabalik, kailangan nila ng pahina mula sa magic book. Sa kabutihang palad, naisalba ni Plankton ang huling pahina ng libro at iniabot ito kay SpongeBob. Gustong manatili ni Squidward sa ibabaw pero may isinulat si SpongeBob at agad nawala si Squidward. Bumalik na siya sa Krusty Krab bilang ka-era. Sumunod ang lahat, kasama ang mga customer na nakapila para sa Krabby Patties. Balik sa normal ang Bikini Bottom, at si Plankton ay nananatiling karibal ng Krusty Krab na laging sinusubukang nakawin ang Krabby Patty formula. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.